Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng bawat kabanata ng Florante at Laura mula kabanata 1 hanggang 30. Ang mga buod na ito ay handog namin sa inyo upang mas madali ninyong maunawaan ang mga mahahalagang pangyayari sa kwentong ito. Simulan na natin. Kay Celia. Ang tula na Kay Celia ay nagpapahayag ng malalim na damdamin ng isang nagmamahal na iniwan ng kanyang minamahal. Ito'y isang pagpapahayag ng pagsisisi, pangungulila at alaala ng nakaraan. Ang nagsasalaysay ay nagbabalik tanaw sa masayang mga sandali ng kanilang pag-iibigan ni Celia at patuloy niyang iniisip at inaalala ang mga masasayang alaala sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Nagsusumikap siyang aliwin ang sarili sa pamamagitan ng paggunita sa mga dating tagpuan at pagkakataong kanilang pinagsaluhan, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling puno ng kalungkutan at pangungulila. Sa babasa nito ay isang paunang bahagi ng Florante at Laura na isinulat ni Francisco Baltazar. Sa bahaging ito, humihiling si Balagtas sa sinumang babasa ng kanyang tula na unawain at namnamin ito ng mabuti. Inaamin niyang maaaring sa unang tingin ay tila masaklap o hilaw ang kanyang akda. Ngunit kung bibigyan ng mas malalim na pag-unawa, ito'y puno ng aral at halaga. Hindi niya hinihinging purihin ang kanyang tula, bagkus ay tanggapin ito ng bukas na isipan at huwag itong husgahan agad. Hinikayat niya ang mga mambabasa na suriin ang bawat taludtod bago magbigay ng hatol at ipinapayo na huwag baguhin ang mga berso tulad ng ginawa ni Sigismundo na siyang nagpalabo sa isang magandang akda sa pagkatama ng mga salita. Kabanata 1. Sa madilim na gubat, saknong 1 hanggang 7. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng isang masukal, madilim, at nakakatakot na gubat na puno ng iba't ibang panganib at lungkot. Ang gubat ay may matitinik na mga dawag, naglalakihang mga kahoy na nagdudulot ng dalamhati at kalungkutan, at mga halamang may masakit na tinik. Ang mga bulaklak ng kahoy ay nag-aangkin ng kulay luksa na sumasalamin sa kadiliman ng kapaligiran. Ang gubat ay tirahan ng mga mababangis na hayop tulad ng mga siyerpe, basilisko, hyena at tigre na nagbabanta sa buhay ng sinumang maliligaw dito. Ang lugar na ito ay malapit sa pintuan ng kaharian ng Averno ni Pluto at dinidilig ng kamandag na tubig ng Ilog Cositong. Kabanata 2. Ang binata sa puno ng higera, saknong 8 hanggang 24. Ang tula ay naglalarawan ng isang binatang nakagapos sa puno ng higera sa gitna ng isang mapanglaw na gubat. Siya ay tinuturing na isang Adonis dahil sa kanyang kagwapuhan at kahanga-hangang tindig. Bagaman siya ay magandang lalaki, siya ay nakagapos at naghihirap dahil sa kalupitan at kasamaan ng mundo. Binanggit sa tula ang kalagayan ng lipunan kung saan ang kasamaan ay naghahari at ang kabutihan at katotohanan ay tinatapak-tapakan. Ang binata ay sumasagisag sa kawalang katarungan at ang kanyang paghihirap ay sumasalamin sa mga pagsubok na dulot ng kasakiman at kasamaan ng tao. Kabanata 3. Mga alaala ni Laura, saknong 25 hanggang 32. Ang tula ay tungkol sa pagdadalamhati ng isang taong nagngangalang Florante na nakakulong at nagdurusa habang inaalala ang kanyang minamahal na si Laura. Nagtatanong siya sa langit kung saan niya ipupunta ang kanyang mga hinanakit at tila walang makikinig sa kanyang mga daing. Ang alaala ni Laura ang nagsisilbing tanging aliw at kasiyahan niya sa gitna ng kanyang mga paghihirap. Bagaman iniisip niya ang kanilang mga masasayang sandali, nababagabag siya ng ideya na si Laura ay maaaring nasa piling na ng kanyang kaaway na si Conde Adolfo. Ang tula ay nagpapakita ng kalungkutan at pangungulila ni Florante sa kabila ng kanyang masaklap na kapalaran. Kabanata 4. Ang pusong sawi, saknong 33 hanggang 54. Ang tula ay tungkol sa matinding paghihinagpis ni Florante dahil sa pagkakanulo ng kanyang minamahal na si Laura. Sa gitna ng kanyang pagkakagapos sa isang punong kahoy, inuusal ni Florante ang kanyang sakit, hinanakit at alaala ng pagmamahala nila ni Laura. Inalala niya ang maalab na pag-aalaga at pagmamahal na ipinakita ni Laura noong sila'y magkasama pa.
Ngunit ngayon, ang lahat ng mga alaala ay tila naglaho na at si Laura ay isinuko na ang kanyang pag-ibig sa iba. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang pagtangis ni Florante, nananatiling sugatan at walang magawa kundi tanggapin ang kanyang masaklap na kapalaran. Kabanata 5. Panawagan kay Laura, saknong 55 hanggang 68. Ang tula ay isang panawagan ni Florante kay Laura sa gitna ng kanyang matinding paghihirap at pagkakagapos sa kagubatan. Nararamdaman niya ang labis na sakit at kalungkutan at hinihiling niya ang pagdamay at pagmamahal ni Laura na siyang tanging makakapagpawi ng kanyang dusa. Habang inihihingi niya ng tulong si Laura, naglalarawan siya ng kanyang kalagayan, sugatan, naliligo sa dugo at nagdurusa. Sa kabila ng paghingi ng tulong, muling natanto ni Florante na si Laura ay wala na sa kanyang piling. Iniwan siya at ibinigay ang puso kay Conde Adolfo. Ang matinding panibugho at pagtataksil ni Laura ang pinakamasakit para kay Florante, higit pa sa lahat ng pisikal na sakit na kanyang nararanasan. Kabanata 6. Ang pagdating ni Aladdin, saknong 69 hanggang 82. Si Aladdin, isang morong mandirigma mula sa Persia, ay napadpad sa isang gubat. Habang naglalakad, huminto siya upang magpahinga at magmuni-muni. Sa kanyang lungkot at pagkabagabag, nagbanggit siya ng mga hinaing, particular sa kanyang minamahal na si Florida na nawala na sa kanya. Damang-dama ni Aladdin ang sakit ng pag-ibig at pagtataksil ng kanyang ama na umagaw kay Florida. Sa kanyang paghihinagpis, nagpasiya siyang ipaglaban ang kanyang karapatan at lumaban sa sinumang humadlang sa kanyang pag-ibig, kahit pa ito ay kanyang sariling ama. Kabanata 7. Pag-alala ni Florante sa ama, saknong 83 hanggang 77. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng masidhing pagdadalamhati ni Florante habang inaalala ang kanyang yumaong ama. Inilarawan ni Florante ang mga paghihirap na dinanas ng kanyang ama sa kamay ng Conde Adolfo, isang taksil at malupit na kaaway. Nananaghoy si Florante sa malupit na pagkamatay ng kanyang ama at ang kawalang katarungan na dinanas nito. Damang-dama ni Florante ang sakit at lungkot dahil sa kawalan ng kanyang ama na itinuring niya bilang kanyang kanlungan at tagapagtanggol. Sa huli, ninanais ni Florante na makapiling muli ang kanyang ama sa payapang bayan ng kalangitan. Kabanata 8. Si Duque Briseo at Sultan Ali Adab, saknong 78 hanggang 107. Sandaling tumigil sa pag-iyak si Florante nang marinig niya ang paghihinagpis ng isang Moro na nagkukwento tungkol sa kanyang ama. Kung si Florante ay walang tigil sa pagluha dahil sa kanyang pagmamahal sa ama, si Aladdin naman ay humihikbi dahil sa matinding galit sa kanyang ama. Habang malalim ang pagmamahal ni Florante sa kanyang ama, matindi naman ang galit ni Aladdin sa kanyang ama dahil inagaw nito ang nag-iisa niyang minamahal na si Florida. Kabanata 9. Ang dalawang leyon, saknong 108 hanggang 125. Ang tula ay tungkol sa isang taong nakagapos na tila nahaharap sa kamatayan sa harap ng dalawang leyong nagpakita ng habag sa kanya. Bagaman, inaasahan niya ang pagiging mabagsik ng mga hayop, parabang nakadama ang mga ito ng awa sa kanyang kalagayan. Ang persona sa tula ay nagdadalamhati sa kanyang kapalaran, lalo na dahil sa mga taong kanyang minahal at pinaglingkuran na tila kinalimutan siya. Habang nasa bingit ng kamatayan, patuloy niyang naaalala ang kanyang bayan, si Laura na kanyang minamahal, at ang kanyang mapait na kapalaran na tila walang nakakaalala sa kanya. Kabanata 10. Si Aladdin at ang dalawang leyon, saknong 126 hanggang 135. Ang kwento ay umiikot kay Aladdin, isang gererong Moro na nakarinig ng mga nakakaawang taghoy at iyak mula sa kagubatan. Sa kanyang malasakit, sinundan niya ang boses at ginamit ang kanyang patalim upang makaraan sa mga tinik at dawag. Sa kanyang pagdating, natagpuan niya ang isang taong nakagapos at nahihirapan, puno ng luha at habag. Habang pinagmamasdan niya ang kaawa-awang tao, napansin ni Aladdin ang dalawang gutom na leyon na handang lapain ang nakagapos. Sa kabila ng takot, mabilis na lumaban si Aladdin.
Ipinakita niya ang kanyang tapang at galing sa pakikipaglaban, gamit ang kanyang tabak upang iligtas ang biktima mula sa kamatayan sa kamay ng mga mabangis na leon. Kabanata 11. Saklolo ng kaibigan, saknong 136 hanggang 145. Ang isang magiting na gerero ay tumulong sa isang kaibigan na nahulog sa malupit na kalagayan matapos magtagumpay sa pakikipaglaban sa mababangis na hayop. Sa sobrang awa at habag, tinanggal niya ang matibay na lubid na gumagapos sa kanyang kaibigan. Kinupkop at inalalayan niya ito, umaasang babalik ang lakas at buhay ng kaibigan. Nang magising ang kaibigan, agad na hinanap si Laura, ang kanyang minamahal, at muling nawalan ng malay. Sa takot na baka ito'y tuluyang mawala, hinintay ng gerero na magbalik ang kapayapaan sa kanyang kaibigan. Kabanata 12. Batas ng Langit, saknong 146 hanggang 155. Ang tula na Batas ng Langit ay tungkol sa isang gererong Moro na sumagip sa isang gererong taga-Albania mula sa tiyak na kamatayan sa kamay ng 2 ganid o mabangis na leon. Bagaman magkaaway ang kanilang lahi at sekta, ipinakita ng Moro ang pagkakaroon ng puso at awa sa kapwa, saklaw ng Batas ng Langit, na ang bawat tao ay may natural na utos na magmalasakit sa kapwa sa oras ng pangangailangan. Ang Albanyang gerero, kahit ligtas na, ay hindi lubos na masaya dahil sa kanyang mga nararamdamang hirap at kalungkutan. Kabanata 13. Pag-aliw ni Aladin kay Florante, saknong 156 hanggang 172. Sa kabanatang ito, makikita ang pag-aalaga ni Aladin, isang bayani mula sa Persya, kay Florante, isang mandirigmang Tagalog. Kapwa sila nasa kalagitnaan ng matinding pagdurusa. Si Aladin ay tinamaan ng habag sa kalagayan ni Florante na sugatan at mahina. Inalagaan niya ito sa kabila ng kanilang pagkakaibang lahi at relihiyon. Inihatid ni Aladin si Florante sa isang malinis na lugar, pinakain, at tinulungan upang muling makabangon. Habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang tagapag-alaga, walang tigil na nagbabantay si Aladin sa magdamag upang tiyaking ligtas si Florante sa mga mababangis na hayop sa gubat. Unti-unti, sa tulong ni Aladin, nagbalik ang lakas ni Florante, subalit hindi tuluyang nawala ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa pag-ibig. Kabanata 14. Kabataan ni Florante, saknong 173 hanggang 176. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga alaala ni Florante mula sa kanyang murang edad hanggang sa kanyang paglaki. Ipinanganak si Florante sa Albania. Siya ay anak ni Duque Briseo at Prinsesa Floresca. Si Duque Briseo ay isang dukado na tagapayo ng hari at isang mapagmahal na ama kay Florante. Ikinuwento ni Florante ang kanyang mga masayang alaala ng pagkabata. Ang paglalaro sa gubat, pamamana, at ang paglilibang sa kalikasan. Sa kabila ng kanyang masayang kabataan, nagkaroon din siya ng mga karanasang nagbigay panganib sa kanyang buhay, tulad ng muntik na pagdagit sa kanya ng buwitre, kung saan siya ay iniligtas ng kanyang pinsan na si Menalipo. Ipinapakita ng kabanatang ito ang masayang kabataan ni Florante, gayon din ang pagmamahal at proteksyon ng kanyang pamilya. Ipinakikita rin dito ang kanyang malalim na koneksyon sa kalikasan na nagiging lugar ng kanyang paglilibang at pagtuklas sa sarili. Kabanata 15. Pangaral mula sa magulang, saknong 177 hanggang 204. Ang tula ay nagsasalaysay ng pangaral ng magulang sa kanilang anak tungkol sa tamang pagpapalaki. Ipinapakita rito na ang batang pinalaki sa layaw at saya ay maaaring lumaki ng mahina at walang tibay ng loob sa harap ng pagsubok. Pinapaliwanag ng tula ang kahalagahan ng pagtitiis at sakripisyo upang maging matatag sa harap ng mga suliranin sa buhay. Bilang halimbawa, ipinadala si Florante sa Atenas upang matutong magpakatatag at hindi umasa sa luho at pag-aaruga ng magulang. Kabanata 16. Ang pagbabalat kayo ni Adolfo, saknong 205 hanggang 214. Sa bahaging ito, isinasalaysay ni Florante ang kanyang karanasan habang nag-aaral sa Atenas, kung saan nakilala niya si Adolfo,
isang kababayan na tila perpekto at tinitingala ng lahat. Gayunpaman, sa kabila ng mabuting impresyon ni Adolfo sa iba, si Florante ay nakaramdam ng kakaibang bagay kay Adolfo, isang damdamin ng pangamba at pagdududa sa tunay na ugali ng kababata. Kabanata 17. Totoong pag-uugali ni Adolfo, saknong 215 hanggang 231. Ang kabanatang ito ay tungkol sa tunay na ugali ni Adolfo na lumabas nang nagkaroon ng pagsubok sa Atenas. Nagpakitang tao lamang siya sa simula upang makuha ang respeto ng iba. Nang mapansin niya na nahigitan na siya ni Florante sa karunungan, nagsimula siyang mainggit. Ang inggit ni Adolfo ay humantong sa pagtatangkang patayin si Florante habang sila ay nagtatanghal ng isang dula sa kanilang paaralan. Sa huli, nabunyag ang tunay na ugali ni Adolfo na siya ay hindi tunay na mabait kundi puno ng galit at inggit kay Florante. Kabanata 18. Isang liham, saknong 232 hanggang 239. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng matinding kalungkutan at paghihirap ng isang anak matapos matanggap ang isang liham mula sa kanyang ama. Ang liham na ito ay naghatid ng balitang pumanaw na ang kanyang ina, na naging sanhi ng labis na dalamhati at paghihirap ng loob ng anak. Habang binabasa ang liham, naramdaman ng anak ang sakit at kalungkutan na dulot ng pagkamatay ng ina at siya'y nahimatay sa tindi ng kanyang nararamdaman. Sa kanyang paggising, patuloy niyang naranasan ang sakit at siya'y nag-iisa sa gitna ng kanyang kalungkutan, hinaharap ang mapait na katotohanan ng pagkawala ng mahal sa buhay. Kabanata 19, Bilin ni Antenor, saknong 200 at 40 hanggang 253. Ang tula na Bilin ni Antenor ay naglalahad ng pamamaalam ni Florante sa kanyang guro na si Antenor bago siya bumalik sa Albania. Dumating ang sulat mula sa kanyang ama na nag-utos na siya ay umuwi, kaya nagpaalam siya sa kanyang maestro. Binigyan siya ni Antenor ng mga mahalagang tagubilin, kabilang ang pag-iingat laban kay Conde Adolfo na tinukoy na isang lihim na kaaway. Pinayuhan siya na maging mapanuri, mag-ingat sa mga taong nagpapakita ng kabaitan, ngunit may masamang balak, at maghanda sa anumang laban na maaaring dumating. Sa kanilang pamamaalam, ramdam ang labis na kalungkutan ng lahat, lalo na ni Menandro, ang matalik na kaibigan ni Florante, na sinamahan siya hanggang sa daungan upang magpaalam. Kabanata 20. Pagbabalik ni Florante sa Albania, saknong 254 hanggang 263. Ang kabanatang ito ay nagsasalaysay ng pagbabalik ni Florante sa Albania mula sa kaniyang paglalakbay. Agad siyang nagtungo sa bahay ng kaniyang ama, ngunit sa halip na kasiyahan, nadama niya ang matinding lungkot dahil sa pagpanaw ng kanyang ina. Sinalubong siya ng yakap at pagluha ng kanyang ama na nagpapahiwatig ng matinding dalamhati. Dumating ang isang embahador mula sa Crotona na nagdala ng balitang ang Crotona ay kinubkob ng kaaway at humihingi ng tulong. Ang hukbo ng kaaway ay pinamumunuan ng General Osmalik, isang kilalang mandirigma mula sa Persya. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng maikling palitan ng pananaw si Florante at ang isang Moro tungkol sa pagiging totoo ng mga balita hinggil sa tapang ng mga mandirigma. Kabanata 21. General ng hukbo, saknong 264 hanggang 274. Ang tula ay nagkukuwento tungkol kay Florante, isang kabataang bayani na isinama ng kanyang ama sa palasyo ng hari ng Crotona. Sa pagdating nila, sinalubong sila ng hari na masaya at nagpahayag ng paghanga kay Florante. Itinuturing siya bilang isang gererong matapang na magtatanggol sa bayan ng Crotona laban sa mga Moro. Ibinigay sa kanya ng hari ang tungkulin bilang general ng hukbo, isang malaking responsibilidad na may kaakibat na pagsubok dahil sa kanyang murang edad at kakulangan sa karanasan sa digmaan. Bagaman mabigat ang loob, tinanggap ni Florante ang atas ng hari bilang paggalang sa utos at bilang pagtupad sa tungkulin ng kanilang lahi. Kabanata 22. Si Laura, saknong 275 hanggang 287. Ang kabanata ay tumatalakay sa damdamin ni Florante na labis na umiibig kay Laura,
isang dilag na may angking kagandahan na tila kaagaw ng mga bituin sa langit. Si Laura ay anak ni Haring Linceo at ang kanyang kagandahan ay nagdudulot ng matinding pangungulila at pagdurusa sa taong umiibig sa kanya. Si Florante na umiibig kay Laura ay nagdadalamhati dahil sa kanyang pagkabigo sa pag-ibig at nagmumuni-muni kung bakit siya pinahintulutan ng langit na makita si Laura kung siya ay hindi karapat-dapat. Ang tula ay nagpapakita ng pakikibaka ng damdamin at ang pagharap sa malupit na katotohanan ng pagtataksil at kabiguan sa pag-ibig. Kabanata 23, Pusong Umiibig, Saknong 288 hanggang 275. Ang tula ay naglalahad ng masalimuot na karanasan ng isang taong umiibig na puno ng pagkalito at pighati. Sa isang marangyang 3 araw na piging sa palasyo ng hari, ang nagsasalaysay ay nakakaranas ng pagkalito sa kanyang mga damdamin at salita dahil sa bigat ng kanyang pag-ibig. Sa kabila ng kanyang mataas na kalagayan, naramdaman niya ang pagdurusa na dulot ng hindi matupad na pag-asa sa kanyang pagmamahal. Sa isang bihirang pagkakataon, nakapanayam niya ang prinsesang kanyang iniibig, kung saan kanyang ipinahayag ang malalim na damdamin ng pag-ibig, hinanakit at lungkot. Bagaman hindi natugunan ang kanyang pagmamahal, pinabaunan siya ng prinsesa ng isang simbolo ng pag-asa, mga luhang may kahulugan, na nagpapatunay na ang kanilang pagkikita ay may malalim na damdamin at hindi basta nalimutan. Ang kanyang pag-ibig ay nanatiling hindi ganap, ngunit nagkaroon siya ng kaluwagan ng damdamin mula sa prinsesa. Kabanata 24, Pakikipaglaban ng hukbo ni Florante, Saknong 276 hanggang 313. Sa tulang ito, isinasalaysay ni Florante ang kanyang pakikipaglaban sa Crotona. Nagpaalam siya sa kanyang iniibig na si Laura upang magtungo sa digmaan. Pinuno siya ng kalungkutan at pangungulila, ngunit nagpatuloy siya para sa kanyang tungkulin. Sa labanan, naharap niya ang malupit na si General Osmalik at nakipaglaban ng matindi. Pagkatapos ng mahaba at mapanganib na labanan, napaslang ni Florante si Osmalik at nagtagumpay ang hukbo ni Florante laban sa mga kaaway. Sa kanilang pagbabalik, sinalubong sila ng hari at ng buong bayan ng Crotona, puno ng pasasalamat. Gayunpaman, sa kabila ng tagumpay, muling sumagi kay Florante ang kalungkutan sa pagpanaw ng kanyang ina, na nagpapaalala sa kanya na walang lubos na kasiyahan sa mundo. Kabanata 25, Pagliligtas sa mga tao ng Albania, Saknong 314 hanggang 323. Matapos ang 5 buwang pananatili sa Crotona, si Florante ay nagpasiyang bumalik sa Albania dahil sa pagmamahal kay Laura. Sa kanyang pagbalik, nakita niya ang bandila ng mga Moro na sumasakop sa kanyang bayan na pinamumunuan ni Aladin. Habang naglalakbay, natunghayan ni Florante ang isang pulutong ng mga Moro na may dalang isang binibining gapos na balak pugutan ng ulo. Sa pagkabahala na baka si Laura iyon, dali-dali niyang nilusob ang mga kaaway. Pagkatapos niyang talunin ang mga ito, nilapitan niya ang bihag at natuklasang si Laura nga. Si Laura ay pinaparusahan dahil tumanggi sa pagmamahal ng isang emir na Moro na humantong sa pambabastos at pagmamalupit sa kanya. Nang mapalaya ni Florante si Laura, muli silang nagtagpo ng kanilang pag-ibig. Kabanata 26, Pagtataksil ni Conde Adolfo, Saknong 324 hanggang 343. Ang tulang Pagtataksil ni Conde Adolfo ay naglalahad ng mga pangyayari kung saan si Florante, ang pangunahing tauhan, ay nakalaya mula sa bilangguan at tinulungan ang hari ng Albania at ang kanyang ama. Subalit, si Conde Adolfo, na labis na naiinggit sa tagumpay at kasikatan ni Florante, ay nagplano ng isang traidor na hakbang upang makamit ang korona at pakasalan si Laura. Sa huli, nagtagumpay si Adolfo sa kanyang pandaraya. Pinatay ang hari at ang ama ni Florante, at pinilit si Laura na pakasalan siya. Si Florante naman ay ipinakulong at nahulog sa matinding kalungkutan sa pagkakaalam sa mga naganap. Kabanata 27, Pagsasalaysay ni Aladin
saknong 300 at 44 hanggang 300 at 60. Si Aladdin, isang prinsipe mula sa Persya at anak ni Sultan Ali Adab, ay nagkukuwento ng kanyang malungkot na karanasan kay Florante sa gitna ng gubat. Nagsimula ang kanyang paghihirap dahil sa pag-ibig kay Florida, isang magandang prinsesa na itinuturing na isa sa mga houris sa kanilang kaharian. Dahil sa selos at galit ng kanyang amang sultan, siya ay pinahirapan at ibinilanggo. Pagkatapos ay ipinag-utos na pugutan siya ng ulo. Sa halip na patayin, siya ay pinalayas mula sa Persya at itinapon sa ibang lugar bilang kaparusahan. Sa loob ng 6 na taon, nilibot niya ang iba't ibang lugar, puno ng pagdurusa at pangungulila sa kanyang minamahal na si Florida. Kabanata 28. Pagsasalaysay ni Florida, saknong 300 at 61 hanggang 300 at 69. Sa kabanatang ito, ibinahagi ni Florida ang kanyang kwento ng sakripisyo at pagmamahal. Nang malaman niyang papatayin ang kanyang kasintahan na nasa bilangguan, nagmakaawa siya sa harap ng hari upang iligtas ito. Sa kabila ng kanyang pagtutol at matibay na paninindigan, napilitan siyang tanggapin ang pag-ibig ng hari upang mailigtas ang buhay ng kanyang sinta. Matapos palayain ang kanyang minamahal, inutusan siya ng hari na umalis ng lungsod at magtungo sa ibang lupain. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Florida na umalis, nagdamit gerero at tumakas sa palasyo upang hanapin ang kanyang kasintahan. Matapos ang ilang taon ang paglalakbay sa mga bundok at kagubatan, nakarating siya sa lugar kung saan nailigtas niya si Laura mula sa masamang balak ni Adolfo. Kabanata 29, Pagliligtas ni Florida kay Laura, saknong 370 hanggang 300 at 72. Sa gitna ng kaguluhan, dumating sina Florante at Aladdin na naging sanhi ng pagputol ng pag-uusap nina Laura at Florida. Nagkita-kitang muli ang magkasintahang Florante at Laura at dahil dito, napawi ang lungkot ng gubat na tila naging paraiso sa kanilang tuwa. Habang nagkukwentuhan, isinalaysay ni Laura ang nangyari sa kaharian ng Albania matapos umalis si Florante. Si Adolfo ang nagpasimula ng kaguluhan at pinapatay si Haring Linceo at ang kanyang konseho. Nang sakupin ni Adolfo ang kaharian, pilit niyang pinaibig si Laura ngunit tumanggi ito. Sa pagnanais na magbalik si Florante, sinubukan ni Laura na sumulat sa kanya, subalit nahulog ito sa kamay ni Adolfo. Nang tangkaing pagsamantalahan ni Adolfo si Laura sa gubat, isang palaso mula sa pana ni Florida ang tumapos sa buhay ni Adolfo na siyang nagligtas kay Laura. Kabanata 30, Pagwawakas, saknong 300 at 73 hanggang 300 at 79. Sa kabanatang ito, dumating si Menandro sa gubat kasama ang kanyang ehersito upang hanapin si Adolfo. Sa kanilang pagkikita ni Florante, nagdulot ito ng labis na tuwa at galak. Sa pag-uwi sa kaharian, ipinagdiwang ang kasal nina Florante at Laura, maging nina Aladdin at Florida, na parehong tumanggap ng binyag. Namatay si Sultan Ali Adab, kaya bumalik si Aladdin sa Persia, samantalang si Florante ay naupo sa trono bilang hari ng Albania. Sa pamumuno ni Florante, naging mapayapa ang kaharian, at ang buong bayan ay nagtagumpay sa kanilang pagsisikap at pamumuhay ng masagana. At diyan nagtatapos ang buod ng bawat kabanata ng Florante at Laura. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.